Yung alaga natin unggoy, oh, hindi na po natin siya pinalabas kasi may mga bunga yung ating tanim dito na kalamansi at saka yung labana, guyabano. Pag palabasin natin siya, delikado, baka pagdiskitahan niya. Kaya dito lang muna siya sa loob ng kulungan. Pag makalabas siya mga kaprobinsya, bulabugin niya yung mga alaga natin manok. Ito yung aso natin na nakatali lang. Kagatin niya yung tainga. Ayaw niyang pakainin. Para hindi siya makaparwisyo sa ating mga alaga dito, sa ating mga tanim. Dito lang muna siya sa loob. Paborito niya yung saging, oh. Pero pag galawin ko yung lock ng kanyang pintuan, malapit siya agad, oh. Oh, yan. Akala niya palabasin natin siya. Goy, huwag ka muna lumabas, Goy, ha. Yan niya po. Hop. Goy, oh. Masarap yung saging, Goy. Diyan ka lang muna sa loob, ha. Yung mga manok natin, oh, mga ilang araw pa lang natin sila nilipat, pero naubos na yung mga damo. Yung iba nating lalaki dito, sila po yung pagkasahin natin sa mga native natin na manok. Palitan mo natin yung ating mga tandang dyan para hindi ma-inbreed. At yung mga Jersey Giant yung gamitin natin. Ngayon naman, yung ating kambing yung pakainin natin. Tapos yung pagkain niya, haluan natin ng King's Beta Plus Animal Feed Supplement. Wala po tayong ibang vitamins na ginamit para sa ating mga alaga. Ito lang, King's Beta Plus Animal Feed Supplement. Kapag palagi tayong nagbigay ng King's Beta Plus Animal Feed Supplement sa ating mga alaga, maging mataas ang kanilang mga resistensya at hindi sila madaling magkasakit, hindi sila madaling magkasipon. Yung King's Beta Plus may multivitamins siya, minerals, amino acid, electrolytes, essential elements, and probiotics. George! George! Dito ka na, George. Yan po yung mga baka natin. Mga tuyong dahon ng tubo yung pagkain. Pero tingnan nyo po, oh, napakalakas pa rin lang kumain. Ang ginawa lang natin, nilagyan lang natin ng molasses yung dahon nila. Napaka-effective naman mga kaprobinsya. So sa mga namumblima dyan sa pagkain, pag may mga tuyong dahon kayo, yan lang po ang sekreto para malakas silang kumain ng tuyong dahon ng tubo or kahit ang dahon. Lagyan lang siya ng molasses para maging matamis na yung
tuyong dahon. Yan oh, si Limer. Grabe si Limer mga kaprobinsya. Napapansin namin na napakabilis niyang lumaki. Nang dumating sila dito tatlo mga kaprobinsya, siya po yung pinakamaliit. Maliit pa siya kay Quinay at ni Batang, yung mga galing natin sa Batangas na baka. Pero ngayon oh, tingnan niyo po. Oh. Naka-adjust na sila dito sa ating area. Si Limer may panjod. Siya po yung nakikita namin na napakabilis lumaki. Ganun talaga mga kaprobinsya, basta hybrid. Si Pugi, siya yung taga-kasta natin dito. Pero pag magtagal si Limer dito mga kaprobinsya, mukhang masakpan pa niya si Pugi. Maungusan pa niya sa laki. Kasi napakabata pa. Pag tingnan natin yung itlog ni Limer, muuk-uk pa sa hay, mawala pa. Napakabata pa ni Limer, mas bata pa siya sa ating mga baka na galing sa bakong. Mas bata pa siya kay Bitas. Pero ngayon, mukhang mas malaki pa siya kay Bitas. Hindi po nakakasamang tingnan yung ating mga alagang baka dito. Si Limer, may butas na sa ilong. Napalitan na yung busal niya. Ito si Batang, na sinubukan namin napakastahan siya. Hindi siya nakastahan. Muntik pang mapunit yung ilong niya. Sinubukan namin siya napakastahan kasi palagi siyang nag-ingay. Pero nang andyan na si Pugi, parang natakot siya kay Pugi. At bigla lang siyang tumahimik mga kaprobinsya nang sinubukan namin siya napakastahan. Nang ibinalik namin siya dito sa kwarto nila, hindi siya nag-ingay. Siguro wala pa sa insaktong panahon ang kanyang paglandi. Hindi pa siya naglandi siguro ng husto. Makakasalan silang kumain ng mga tuyong dahon ng tubo mga kaprobinsya. Oh. Ang problema, malapit na maubos yung mga stock namin na tuyong dahon ng tubo. So pag maubos to, yung mga napin natin ang harbisin natin. At budget lang muna. Tapos pag maubos yung mga napin natin, yung mga saging naman yung harbisin natin. Putulin at ipakain natin sa kanila. I-chop. Pero hindi po marami yung mga saging natin dyan, mga ilan lang yan. Tapos pag maubos naman yung mga saging natin dyan, yung mga dahon ng niyog, yan po ang ating last option. Pero dito sa amin, tapos na po yung season sa pag-harvest ng tubo. Maghintay na po kami ng mga ilang buwan bago mag-harvest dito. Kung may ulan lang sana, wala lang problema. Kasi yung mga napir natin, napakabilis lang yung lumaki. Tapos may mga damo na tumubo. Yung mga baka natin na andon, si Basya pwede yang ipasol doon. Pati yung pula. Pati ito si Bitang, pwede siyang ipasol doon. Pati yung mga kalabaw natin, pwede silang ipasol sa mga damuhan. Pero sa ngayon, yung pinapakain natin sa kanilang lahat, yung mga dahon ng tubo na na-stack natin. Si Limer, palabasan natin siya mamaya. Pati si George. Tapos sa George, palabasin natin sa mga kaprobinsya. Nangyari pa. Oh, yan po. Kung gano'ng kagwapo si George. Busog na si George mga kaprobinsya. Oh. Lagyan natin siya ng tali kasi pag walang tali pumunta siya doon sa ating mga baka. Manggulo siya doon.
pinakala siguro niya na baka siya. Oh, 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 oh. Hulog ka ron ya, na. Pag wala pa siyang tali mga kaprobinsya, diretso na yan. Kiyat ka ni. Oh, agay. George, tingnan natin yung mga tanim natin na, uy, kuha na. George! Tingnan po natin yung ating mga napir dito. Yung iba mga kaprobinsya, tuyo na. Nalaya na yung dahon nandun, no? Dahil sa sobrang init. Yung mga saging na yan, yan po ang putulin natin. Pag maubos na yung mga napir natin dito. Hinihingal na si George. Hey George, dadahan lang George. Yan po ang resulta mga kaprobinsya sa ating mga napir dito. Apat na buwan na to mula sa pag-harvest. Kung may ulan na sana, napakahaba na sana sa ating mga napir dito. Yan. Mas mabuti pa nga, may naka-receive tayo dito na napir. Pero hindi ito magtagal mga kaprobinsya. Pag tuluhan natin ito sa pag-harvest. Tapos hindi natin i-budget. Kasi pag harvestin natin sila, marami yung ma-harvest natin. Pag ibigay natin sa ating mga laga kasi mga magba pa kayo. May mga ilang puno ng saging tayo dito. Yan po ang target natin na putulin. Yan. Pati dun sa area 1, putulin din natin. Pero yung pwede natin ipakain na saging, yung mga saging na sabalang, yung kardaba ang tawag dito sa amin. Ito po yung tsura sa ating mga napir. Napakapangit tingnan. Yan. Lalo na dun mga kaprobinsya, oh. Napakadali lang namin naubos kasi yung napir natin dun sa kabila, yun po ang pinakain natin sa ating mga kalabaw na bupalo. Yan si George, oh. Si George ayaw kumain ng napir yan. Baliwala lang sa kanya yung mga napir. Nasanay siya sa feeds saka ibil-ipil. Pero binigyan po natin siya ng ibang dahon dito. Binigyan po natin siya ng indigo fera para masanay siya. Si George para aso. Dako na kayo mga kaprobinsya, oh. At yung edad ni George nasa 5 buwan pa lang. Pero wala na. Kanding na yun. Maraming napir ito. Pagkain para kay George. Pero hindi niya pinapansin. Oh, pulo pa utog na po ka. Gandahan lang ha. Dito po sa amin mga kaprobinsya, oh, yung ibang mga bundok nasunog. Nagkaroon ng mga grass fire doon sa kabila. Kahit saan tayo lumingon dito. Ito, muntik na yung masunog mga kaprobinsya. Buti na lang na patay lang yung kalayo, napatay lang yung apoy. Yung area doon, oh, na palagi namin pinastulan sa ating mga kalabaw dati, nasunog din, oh. Tingnan niyo po. Wala na. Kahit mga damo,
na nasa lupa lang. Pag may apoy, napakadali lang masunog. So dito sa amin medyo malamig na yung hangin. Umasa po kami na malapit na magkaroon ng ulan. George, ulit tayo George. Dandahan lang George. Huminto din siya mga kaprobinsya pag huminto ako. Lah, go. Lagyan lang natin siya ng tali. Kasi pag ano siya sa kubo nating mga baka, pumunta siya agad sa pagkainan nating mga baka, umakyat siya. Yeah. Yung isa naming kwarto, malapit na matapos. Pagkainan lang yung kulang at saka yung dinding sa gilid. Pag matapos yan, ilipat namin yung ating baka na house rin. Pero dong, bukod mo lang. Mayayaya ta George. Ni George mga kaprobinsya. Kumain din siya ng tuyong dahon. Hingal si George. Oi.
Tapos na yung pagkain ni Pugi. Malakas ang kumain ngayon. Yan. Yan. Ikot na yan. Ang sarap sa akin. Suko siya. Palabasin natin si Limer mga kaprobinsya. Mga ilang araw na po siya na hindi nakalabas. Yan po ang baka natin na si Limer. Ang gwapo. Tingnan niyo po oh. Ay! Ang gwapo ni Limer. Pero kinabahan tayo oh. Sus, napakaliit pa ni Limer na dumating sa dito. Pero ngayon mukhang nalagpasan na niya si Bitas. Tingnan niyo po. Yan. Mga ilang araw pa lang mula na pinalabas natin si Limer at si Bitas. Pinagtabi natin dito. Tapos napakatangkad pa niya. Yung tainga pa lang. Gwapo kayo. Wow. Relax lang. Limer? At sa mga nakasubaybay po sa ating mga video, siguro po alam nyo kung gaano siya kapayat nang dumating dito. Matamlay sila, tapos mahinang kumain, maliit pa, pero ngayon natanggal na yung kanya oh, parang kalungkos sa balat niya. Wow. Sana po makakasa si Limer dito sa ating mga babaeng baka. Ang problema, batang bata pa si Limer oh. Yung itlog niya mga kaprobinsya, parang kapon. Teka paro ko. Wow! Nanibago siya sa labas. Nakangiti po tayo habang nakatingin sa ating baka na lalaki. Yung mga anak po nila mga kaprobinsya, in case pag may anak sila, sila po yung gawin natin kuan dito. Pag babae, gawin natin inahin. Pag lalaki, depende lang. Pero sa ngayon po, napakasaya ko po mga kaprobinsya na nakita ko yung resulta sa ating baka na si Limer. Kailangan talaga na palabasin natin paminsan-minsan si Limer para hindi tayo matakot sa kanya sa tuwing makalabas siya. Kung maaari nga, dito lang siya sa labas. Pero dahil sa sobrang init ngayon, hindi pwede. Pero matagal pa natin siya magamit mga kaprobinsya. Nung pinalabas namin siya mga kaprobinsya, yung balikat niya mukhang nipis pa kayo. Pero ngayon oh, pantay na yung katawan niya. Dagan gear! Pero hindi siya nanawag. Parang gusto lang niya makipaglaro ba.
Namangha po ako sa ating baka na galing sa Batangas. Linggo-linggo po pag palabasan natin siya, parang may improvements yung katawan niya. Grabe. Ngayon lang ako nagkaroon ng baka ng ganito mga kaprobinsya. Napakabilis lumaki. Yung mga baka natin na galing sa Batangas, kahit mahal yung bayad natin sa kanila, pero sa totoo lang hindi po ako nagsisi sa kanila ngayon. Kasi napakagwapo po nila. Mahal po sila i-compare po sa mga baka natin dito. Kasi yung tatlo na ring baka, ang bayad po natin ay nasa 215,000. Pero okay po. Kasi hindi naman natin siya ibinta agad. Hindi naman tayo nagbabayaan siya dito sa kanila. Ang gagawin natin silang breeder. Ganun talaga, basta bibili tayo ng baka or kambing na gawin nating breeder. Medyo mahal. Mga kaprobinsya, kainan na po. Ito yung pagkain namin, ginamos, gulay. May natira pa tayo kagabi. Yung ating lechon na ginya. Yung lechon na bingala. May kanin. Yan. Lord, maraming salamat sa pagkain. So, kainan na. So, hingaon yung plan ni Matare, puro buya ko. Mana ni mo daw? Mana ni mo? Palawod. Ang sarap sa kanin, Patay sa nang ginamos. Kan dong. Kan dong. Mau gila dong, main lain mana gitu. Yan lang muna ang mga kaganapan dito sa amin mga kaprobinsya, at maraming salamat po sa palagi niyong pagsubaybay sa aming mga video. Maraming salamat din sa ating mga silent viewers, sa mga kaibigan natin na nasa bansa na palaging nanonood, sa mga solid kaprobinsya dyan, sa mga palaging nag-comment, sa mga likers. Maraming salamat po. At maraming salamat din sa ating sponsors, Kings Beta Plus Animal Feed Supplement, Panamox Forte, Panamox Caplet, Intenso Plus, Intenso Premium, Worms to Go, and Kings Beta Pet. Shout out muna sa ating mga kaibigan dyan. Shout out kay Charles Camiros from Leon, Iloilo City. Shout out Mark Campos from Stockton, California. Pero sila po ay taga Siquijor.
Shout out kay Marvin Paler. Shout out kay Evelyn Soriano. Shout out kay Joel Sunabalde from British Columbia, Canada. Shout out kay Arvin Lanzaderas from Cagayan de Oro City. Shout out kay Jeremy Manalo from Batangas City. At sa mga hindi ko po na shout out na lang po sa lahat at maraming salamat po.